Hello po sa ating lahat ng mga ka-travel. Kumusta na kayo? Sana po kayo nasa mabuting kalagayan. Sa ngayon po ay medyo nakakalungkot nga yung balita na hanggang ngayon ay yung lugar ng USA, ang Los Angeles, California, ay hindi pa rin tumitigil ang apoy, yung paggapang ng apoy. Bagamat merong mga nasalanta, meron din naman mga nailigtas. Ngunit kung babasahin natin yung mga pangyayari, nakakalungkot na kung alam ko na marami na rin nagbalita nito. Pero titignan natin yung kung ano yung nangyayari, na basahin natin yung mga pagkakataon na kung bakit nagkakaganito. Marahil masyado na tayong nalilibang sa ating paghahanap buhay, sa pagpaparami ng pera, sa pagyaman, yung bang nakatuon na lang yung ating atensyon sa pagpapayaman, kung paano pararamihin yung ating mga pera, bagamat hindi yun masama dahil ginagamit natin yun para mabuhay tayo sa mundong ito. Pero minsan kapag sumusobra na at umaabot na dun sa dulan ng talagang wala ka ng panahon pagdating sa yung sarili at lalo na sa ating Panginoon Diyos. Nung nagkaroon pa nga ng nung January 5 sa Golden Globe Award, may mga believe nga ako dun sa nag-host dahil ang galing niya magpatawa. Pero yung mga joke niya, hindi na din siya nakakatuwa bagamat nagtatawanan yung mga tao. Hindi nila napansin na yung lumikha sa atin ay yun ang nakalimutan nila. Kahit man ito kung maaalala nyo kapag may tatanggap ng award sa FAMAS Award, Emmy Award, Oscar Award, di ba? Lahat ng mga klase ng award. Tinawag yung pangalan, nanalo ka. Magpapasalamat ka agad dun sa direktor, sa family mo. Kung hindi dahil sa kanila, wala sa suporta nila, hindi mo mararating yung part na yon. Pasasalamatan mo yung partner mo, nagpapasaya sa'yo. Ako kasi, nanonood ako lagi niya, inaabangan ko kung sino unang-unang yung pasasalamatan. Natulad sa ibang mga award na pasasalamatan yung magulang, yung producer, di ba? Mapapansin nyo din naman yan eh. Pero kung magiging aware tayo, bantayan nyo na birang-bira ang unang babanggitin ay ang pasasalamatan na yung si Lord, ang ating Panginoon Diyos. Nakakatuwa nga nung nakaraan yung bata na child actress. Diba? Nagpasalamat siya. And I love you pa niya. Buti pa yung bata, naalala niya magpasalamat. Pero yung ibang matatandang tumanggap, wala akong narinig. Ewan ko, balikan nyo kung may narinig kayo at may sinabi sila. Pero baka mamaya lumampas lang sa pandinig ko. Pero sa akin, wala ako narinig na una niyang binanggit na una sa Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa pagbigay niyo sa akin ng ganitong talent. Walang ganun. Puro pansarili, puro fame, di ba? Puro sa direktor, sa producer. Hindi naman masamang yun ang pasalamatan natin. Dahil hindi na mabubuo yun, hindi tayo magkakatrabaho. Kundi rin dahil sa kanila. Pero dapat, una mo pasasalamatan ng Diyos kasi yung talento nasa iyo, yung lakas na nasa iyo, sa Kanya yun galing. Baka nakakalimutan natin. Diba? So yun. Dapat yun ang una niyang pasasalamatan. Hindi eh. Kahit na yung reviewin nyo tong yung nakaraan na Golden Globe Award yata yun, yung sa Los Angeles, California. Diba? Ang Diyos kasi hindi naman napapabiro yan eh. Ba't dadaanin mo sa biro? Tapos sasabihin niya na godless daw yung city ng California. Parang nagusto na nating maniwala. Bakit? Wala nga kasi nagpasalamat kay Lord para doon sa galing na ibinigay at talento sa Kanya. Kasi lahat sila magaling. Lahat sila the best. Diba? Na makatanggap sila ng award. Pero meron silang nakalimutang pasalamatan. Lahat yan. Paggising mo, salamat ka, buhay ka pa, humihinga ka, blessing yun. Pero yung may nabanggit, pag gumilat ka ba sa umaga, unang pasasalamatan ng Diyos? Hindi.
Una mong kakapain yung cellphone mo. Titingnan mo agad kung anong oras, kung anong latest. Hindi ka pa naghihilamos, hindi ka pa nagmumumog, hindi ka pa nagtututbrush, hawak mo na yung cellphone mo. Dapat pagbangon mo, pasalamatan mo muna si Lord dahil nagising ka at malakas ka pa. Kahit bago matulog, minsan higa na lang, naka-cellphone pa rin. Hanggang sa bumagsak na sa mukha yung cellphone. Totoo, hindi. Nakaka-relate. Hindi baling ganun, pero bago ka mahiga, pasalamat ka sa maghapon, di ba? Binigyan ka ng lakas, nakapagtrabaho ka. Sasabihin pa nga natin about way back 10 years ago, sabi natin, mahirap ang buhay, wala tayong hanap buhay, wala tayong pera, hindi sapat. Pero after 10 years, hanggang ngayon, buhay pa tayo. Humihinga pa tayo. Bakit? Kasi yun yung miracle, yun yung blessing. Kung marunong tayo magpasalamat, di ba? Di ba, simple ang buhay. Basta wala lang sakit, tas marunong magpasalamat. Yun lang naman ang aking napansin na pagdating dyan sa mga hindi ko naman nila lahat. Diba? Pag sobrang sikat ka na, marami ka ng pera, nakakalimutan mo na. Kaya yung iba hindi pinayayaman masyado kasi nga baka nga makalimot na kapag mayaman na, wala nang isipin kung di gumastos, pasyal dito, pasyal doon, travel, di ba? Walang problema doon. Pero una natin laging pasasalamatan si God na siya namang nagbibigay sa atin ng blessings. So yun lang naman ang aking mako-comment, aking opinion pagdating sa ganyan na nasa inyo na lahat. Binigay na nga lahat sa inyo, talent, fame, money, kapangyarihan, di ba? Sasakyan, bahay. Nagalit ang sinubukan nila ang ating Panginoon Diyos Sa isang iglap, lahat ng million dollar, billion nyo, nawala lahat. Abo ang natira. Natira poste. Kaya, hindi ba, may isang artista nagsabi, si Leonardo DiCaprio, hindi na daw siya magmamalaki o magyayabang. So, yun lang naman ang masasabi ko na sana wag tayong makakalimot. Binibiyayaan tayo, binibigyan tayo ng magandang buhay, pero sa araw-araw, magpasalamat tayo. Bago matulog, pagkagising, na saan aalis tayo, mag-pray tayo na lagi tayong gagabayan. Wala tayong sakit, di ba? So, yun na lang muna aking maipaglilingkod sa inyo. Ay, yun naman yung aking opinion. Ganon din po, rami po kami dyan sa USA, sa California, Los Angeles, sa lahat ng mga nawalan ng bahay, yung mga nawalan ng mahal sa buhay. If naman sa atin sa Pilipinas, maging maingat din tayo sa araw-araw. Okay po, don't forget to subscribe. Bye!